Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Si Nurse po nagbabalik at meron po tayo isang napakahalagang medical video, parang educational po ito. May clean lang po, sana panoorin nyo. Ito po ay para sa inyong kaalaman. Bumabati nga pala ako sa aking mga followers here and abroad, sa aking mga kaibigan, subscribers. Salamat sa inyong suporta sa aking YouTube channel, Nurse Kaloy. Ang aking topic po ay tungkol sa tinatawag na constipation at fecal impaction. Anong pagkakaiba? As you can see, yung definition ng dalawa. To simplify it, sisimplify ko po, ang constipation po ay merong kayong baradong dinadaanan ng ating mga dumi. At yun po ay madali lang naman po gamutin. May tinatawag na laxatives o kaya yung Bisacodil. Available po yan over the counter. At increase nyo lang po ang inyong pag-inom ng tubig, mga fibers, fruits, vegetables. Nakakatulong po yan sa constipation. Ang constipation po, normally, it varies sa bawat tao. Meron yung tumatae, sorry for the language, as excuse sa mga kumakain. Minsan merong isa, dalawa beses, isang araw, dumudumi. Meron naman po, mahigit 3 araw na, ay hindi pa makadumi. Yun po ang constipation. Ngayon, ang constipation po ay isang medyo mild problem lang po yan, kumpara dun sa ating tinatawag na fecal impaction. Ang fecal impaction po yan, ang definition as you can see, ay isang hard, matigas, dry na lump na nasa ating mga bituka, sa ating colon, papunta po sa ating rectum. Makikita nyo sa picture po, ang illustration po ng fecal impaction. Dahil dito, kailangan po ng medical attention po yan. Wag ho natin babaliwalain ang fecal impaction. In fact, yung aking half-sister namatay po dyan. Papaliwanag ko kung bakit po siya namatay. Ang fecal impaction, tandaan po natin, ang dumi ng tao are consist ng mga iba't ibang mga toxics yan, mga dumi. Kaya tinawag na dumi. Andun na lahat po ang mga lason sa katawan natin, sumasama po yan, mga toxins. Ngayon, pag hindi mo napalabas yun, magkakaroon po ng epekto sa tao, maduduwal, masusuka, lahat ng panghihina ng katawan, mararamdaman po yan. Magbo-bloat po yung tiyan nyo. Ibig sabihin, lumalaki ang tiyan, matigas. Very uncomfortable po yan. Hindi kayo makatulog, hindi kayo makakain, dahil siyempre naduduwal kayo. Kailangan po ng medical attention po niya. Pero ang aking gustong ipaliwanag sa inyo, kasi karamihan, pag sila uminom ng over-the-counter, yung nabibili sa butika, ng mga Dulcolax, Bisacodil, uminom sila kung ano-ano mga prutas, herbal, para makadumi. Ang nangyayari po kasi, ganito po yan, makikita nyo po sa ating drawing kanina, yung dumi po, halimbawa po dumi ito, merong inom ka ng inom. Sabi nga nila, nakakatulong yung para gumalaw at mailabas nyo yung inyong dumi. Pero ang katunayan po niyan, dahil sa katigasan, hard rock na po yan kung tawagin. Inom ka ng inom tubig, uminom ka ng Dulcolax, kung ito po yung dumi, magkakaroon pa ng erosion po yan sa paligid. Ngayon, magtataka ngayon ang tao, bakit ako nagkakaroon ng diarrhea? Ang nangyayari po, actually, yung dumi po, dahil sa kainom nyo ng maraming tubig, dahil gusto nyo mailabas si dumi, nagkakaroon po ng ganyan. Parang nalulusaw, nagkakaroon ng erosion, parang lava na umaagos na gano'n. Lalabas sa inyong kapwitan ay diarrhea, tubig. Pero yung dumi mismo, dahil impacted po yan, dry lump po yan, matigas. Hindi ho basta-basta mailabas yan. Kaya, wag ho kayong magtaka na bakit kayo nagdadiarrhea. Huwag kayong iinom kagad ng gamot na tulad ng Imodium.
wala pong epekto po yun. Kaya ang dapat gawin dyan, uminom ng Dulcolax at yung tinatawag na Senna. Kasi yung Biggerlay, hindi ko pinopromote yung mga Biggerlay. Ang Senna po kasi, yung DSS, Docosahexaene Sodium, kung tawagin, pinapalambot niya po yan. Plus yung pag-inom niyo ng tubig, plus yung Dulcolax. Kasi ang Dulcolax, tinutulak niya po yan. Pero dahil sa katigasan po, minsan ay nagkakaroon po ng komplikasyon. Hindi po natin alam kung bakit hindi magkaroon ng movement o paggalaw ng dumi. Malamang, kailangan po niyan konsulta sa doktor. Kung tumagal, inom ka ng Dulcolax. 1 to 2 tablets, by the way, ang Dulcolax na recommended. Tapos the next day, ayaw pa rin gumalaw, magpatingin po sa doktor kasi malamang sa malamang, merong ibang problema dyan, yung tinatawag na bowel obstruction. Meron na pong nakabara, malamang may cyst, may bukol, wag naman po sana mangyari sa inyo yun. Pero dapat po matignan ng doktor. Hindi o wag natin basta-bastahin ang taong hindi natatae. Ngayon, meron din tayo solusyon dyan, ginagawa namin sa hospital, yung tinatawag na manual evacuation. Nilalagyan po namin ng gloves, ang kamay namin, nilalagyan ng lubricant, at dinudukot po namin yan. Dinudurog po namin yung dumi sa loob. Napakasakit po niyan. Imagine, mapupuwer sa inyo po yung dumi sa rectum na isang tao. Nasubukan ko na po yan, nagkaroon ng manual evacuation sa mga pasyente namin. Sigaw sila sa sakit. Kaya po, wag ho nating hayaan umabot sa rectal o yung tinatawag na bowel impaction or fecal impaction. Kasi po, nakakabahala po yan. Hindi nyo po alam, meron na pa kayong obstruction. Ibig sabihin, may bukol-bukol na bumabara sa inyong bituka, papunta sa rectum natin, sa kapitan. Kaya ito po ang aking tip sa inyo, mag-regular, siyempre kasama yung rich in fiber na pagkain, gulay, maraming tubig, exercise. Yun po ang kinakailangan ng ating katawan para magkaroon po ng continuous motility or yung ang digestion ng ating bituka ay babalik po sa normal. Tandaan nyo again, pag hindi kayo madumi more than 3 days, alarming po yun. Magpatingin na kayo sa doktor, humingi kayo ng advice kung ano nararapat na gawin. Yun lang po. At yung tinatawag nga pala, yung dumi na nagkakaroon ng erosion dyan dahil sa pag-inom nyo ng gamot, tubig, yun ang tinatawag na overflow diarrhea. Dahil po sa gamot yun. Pero hindi ibig sabihin nagkakaroon kayo ng diarrhea dahil may kinain kayong